Para sa pagpapatuloy ng ating paksa ukol sa yamang tao, tatalakayin natin ang ukol naman sa lakas paggawa. Kapag sinabi nating lakas paggawa, ito ay mahalaga sa ating pag-unlad, sa pag-unlad ng ating ekonomiya at ganoon na rin ng ating bansa. Ang pagkakaroon ng iba't ibang kasanayan at katalinuhan ng lakas paggawa ay ang susi sa patuloy ng pagpapaunlad. Kapag sinabi nating lakas paggawa, ito yung mga tao na may edad 15 pataas na may sapat ng lakas, kasanayan at maturity upang aktibong makilahok sa mga gawaing pamproduksyon ng ating bansa. Maaari itong may trabaho na o naghahanap pa lamang. Hindi natin maibibilang sa lakas paggawa yung mga hindi aktibong kalahok ng produksyon, kahit sila ay edad 15 pataas na. Ano ba ang kahalagahan ng lakas paggawa? Lumilikha ito ng mga produkto na kailangan ng ekonomiya. Anong uring mga produkto? Yung mga produktong ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Gumaganap bilang mamimili ng mga produkto at serbisyo. Bukod sa tayo na rin yung gumagawa, maaari din tayo maging taga-konsumo ng mga nagawang produkto. Isa pa dito, nagpoproseso ng hilaw na material mula sa mga agrikultura. Nagbabayad din ng buwis sa pamahalaan at yung buwis na to, ito yung isa sa mga nagpapatakbo ng ating ekonomiya. At bukod dyan, lumililang din at nangangalaga ng mga likas na yaman. Upang malaman natin kung gaano kalaki ang porsyento ng mga nagtatrabaho o yung aktibong nakikilahok sa ating produksyon, meron tayong tinatawag na labor force participation rate. Ito ang proporsyon ng mga mamamayan na aktibong kalahok ng ating bansa pagdating sa produksyon. Kapag sinabi nating working age population, ito yung mga mamamayan na kabilang sa household population na may edad 15 pataas. Kanina nga nabanggit natin na 15 pataas yung kalahok ng labor force. Kaya ito yung tinatawag nating working age population. Mahalaga sa ating lakas paggawa na maging aktibo ang isang mamamayan na may edad 15 pataas. At isa sa mga paraan para maging aktibo ito is tinatawag nating employment, na kung saan nagkakaroon tayo ng mapapasukang trabaho. Kapag sinabi nating employed, ito yung mga taong may trabaho o naghahanap buhay na. Kapag sinabi naman nating unemployed, ito naman yung mga walang mapasukan trabaho kahit sapat na yung kanilang kakayahan at edukasyon. Merong ganon kasi hindi naman right after pagka-graduate ng mga college students is magkakaroon agad sila ng trabaho. They need to apply at kailangan din nilang ipakita yung skills nila para tumagal sila sa kanilang trabaho. Bukod dyan, meron din tayong tinatawag na underemployed, na kung saan nagtatrabaho sila nang hindi angkop yung kanilang kasanayan doon sa pinapasukan nila. O halimbawa, nagtapos ako bilang isang guro, ngunit hindi ako makapasok bilang guro at nagharap ako ng ibang trabaho. Yun yung tinatawag nating underemployed, na kung saan mismatch yung kinukuha nating trabaho. Kapag sinabi nating employment rate, ito yung porsyento ng mga may trabaho sa lakas paggawa. Kinukuha rin natin yung mga porsyento ng tinatawag nating unemployment at underemployment. Meron tayong iba't ibang uri ng unemployment. Isa na dito yung tinatawag nating frictional unemployment, na kung saan ang individual ay lumilipat ng trabaho mula sa ibang trabaho. Paano ito nagaganap? Kapag ikaw ay magre-relocate ng bahay o kaya naman lilipat ng tirahan, syempre, kailangan mo ring mag-adjust ng trabaho. Kasi hindi madaling pumasok kapag malayo yung iyong trabaho. Bukod dito, kapag hindi ka nasa-satisfied o kaya naman yung employer mo ay hindi satisfied sa iyong trabaho o sa iyong mga kasanayan, maaari ka nilang i-fired o kaya naman ikaw mismo, maaari kang mag-resign. Kaya dito natin maipapasok yung frictional unemployment, na kung saan lumilipat ng trabaho o hanap buhay sa iba pang paraan. Pangalawa dito is yung tinatawag nating cyclical unemployment. Ito ay nagaganap kapag may krisis ang isang ekonomiya. Paanong krisis? Halimbawa, ngayon sa panahon ng pandemya, COVID-19, kung mapapansin nyo, marami ang mga nawala ng hanap buhay sapagkat marami ang mga kumpanya na nagsara o kaya naman panandalian lamang na nagsara. Kaya nagbabawas sila ng mga manggagawa. Pangatlo, yung tinatawag nating seasonal unemployment. Nagaganap ang pagkawala ng trabaho bunga ng pagbabago ng panahon o okasyon. Halimbawa, yung mga panahon ng
undas na kung saan yung mga trabahador na gumagawa ng kandila is magiging aktibo sila sa paggawa. Di ba tuwing undas lang kalakasan ng paggawa ng kandila? Ngayon, syempre kapag hindi na undas, nababawasan na yung paggawa o produksyon nito at nagbabawas din ng trabahador. O kaya naman yung mga produkto na may kinalaman sa Pasko, sa panahon lang ng Kapaskuhan ito malakas. Halimbawa, yung pagtitinda ng mga puto bumbong, ng mga bibingka, di ba kapag simbang gabi, malakas na malakas ang bentahan nito. Ngunit kapag lumipas na ang panahon, syempre humihina rin ito. At ang panghuling uri ng unemployment ay tinatawag na structural unemployment, na kung saan yung mga manggagawa, nawawalan sila ng trabaho o nababawasan yung mga trabahador kapag nag-i-improve na yung technology. Bakit? Kasi minsan inaasa na nila ito sa paggawa ng mga kinarya or machine sa pagpapadali ng mga trabaho na kung saan hindi na ito gaanong kinakailangan ng mga trabahador. Kailangan na lang bantayan pero hindi sa maraming trabahador. Bukod dito, nagbabago rin yung mga panlasa ng mga consumer. Halimbawa, gusto nilang mag-upgrade or whatever na kung saan hindi agad nasasabayan ito ng mga kumpanya. Halimbawa nito is yung kumpanya ng Nokia, 'di ba? Nakipagkompetensya siya sa mga iba't ibang kumpanya na gumagawa ng gadgets. Hindi sila makasabay sa tinatawag nating mga improvement katulad ng mga touchscreen, pati yung mga softwares, and so on, na naibibigay ng ibang kumpanya. Kaya naman, nag-give up sila at ibinenta nila yung kanilang kumpanya sa mas makikinabang dito. Ano ba yung mga solusyon sa paglutas ng tinatawag nating unemployment at underemployment? Magkakaroon tayo ng tinatawag na inward-looking policy na kung saan yung import substitution ay kailangan upang mapanatili ang produksyon. Kapag sinabi nating import, ito yung pagpapadala natin ng mga produkto sa ibang bansa. Sa inward-looking policy, iniiwasan natin yung mag-import or umasa tayo sa mga ibang bansa para umunlad yung ekonomiya natin. Iniiwasan yon, hindi natin siya gaanong ginagawa kasi para mag-focus tayo sa mga produkto ng ating bansa na tayo mismo yung tumangkilik dito. Labor export, ang pagbubukas ng pinto para sa mga trabaho ng ating mga manggagawa sa ibang bansa o yung tinatawag nating OFW ay malaking tulong sa ating ekonomiya. Sa paanong paraan? Sa pagpapadala nila ng mga pera para sa kanilang pamilya, doon nakakatulong yung ating mga OFW. Kaya nga, kinoconsider natin sila bilang makabagong bayani dahil sa mga ginagawa nila bukod sa kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya at papadala rin sila ng ikauunlad ng ating bansa. So, sa panahon ngayon, usong-uso yung tinatawag nating labor export. Kaya naman, ang ating bansa ay nagkakaroon ng suliranin pagdating sa mga trabahador. Kasi kinakapos tayo na nagkakaroon tayo ng tinatawag na brain drain at brawn drain. Kapag sinabi nating brain drain, ito yung mga workers na nagtatrabaho sa ibang bansa, ito yung mga professional na kinukuha sila dahil sa mga talino na meron sila, yung mga kaalaman or kasanayan na meron sila. Kapag sinabi naman brawn drain, yung mga trabahador naman ay may kaalamang technical or vocational. Kaya naman sila kinukuha sa ibang bansa. Halimbawa nito is mga computer engineers. Ano pa? Paghihikayat sa mga investor. Kapag ang ating bansa ay hindi masyadong malakas sa mga investors, maaaring humina yung ating ekonomiya. Bakit? Malaking bagay ang pagkakaroon ng investors sa ating bansa. Kasi dito, umiikot yung ating ekonomiya, nagkakaroon ng trabaho yung mga Filipino. Paanong paraan? Halimbawa, yung mga call center agents. Di ba yung mga kumpanya na yon is kumpanya ng ibang bansa. At dahil dito, maraming mga Filipino na nagbibigyan ng mga trabaho. Ano pa, yung mga mining companies, di ba malakas na malakas siya sa mga investors. So kapag nag-invest sila dito, marami din yung mga makikinabang dito bukod sa ating bansa. Marami ding mga Filipino na makikinabang dito. Pero hindi lang natin dapat pagbigyan ng full attention yung mga
investors na galing sa ibang bansa. Maaari tayong magbigay ng mga opportunity sa mga kababayan natin dahil syempre, mas gugustuhin natin na makinabang yung ating kapwa Pilipino kaysa sa mga taga-ibang bansa o sa mga dayuhan. At panghuli, kailangan magdagdag ng gastos ang ating pamahalaan sa paggawa ng mga proyekto katulad ng mga infrastructures, buildings at kung ano-ano pa para umikot yung ating ekonomiya upang magbigay ng mga trabaho sa mga Filipino. Meron tayong dalawang uri ng industriya. Labor-intensive industries na kung saan nakasentro ang paggamit ng mga manggagawa o trabaho, unlike sa paggamit ng makinarya. Kapag sinabi namang makinarya, ito yung tinatawag nating capital intensive. Paano ba magiging produktibo ang isang manggagawa o ang isang yamang tao? Unang-una, dapat paunlarin natin ang ating edukasyon, yung kaalaman natin at kasanayan natin sa mga bagay-bagay upang maging maunlad tayo. Ano pa? Kailangan din paunlarin ng ating kapital o yung mga machineries, yung mga kagamitan, at yung ating makabagong teknolohiya upang makasabay tayo sa produksyon na ginagawa rin ng ibang bansa. Maaari din nating paunlarin yung ating kalusugan dahil syempre sabi nga natin health is wealth at pinakamahalaga sa lahat ang ating kalusugan. Hindi ka makakapagtrabaho o hindi ka magpa-function ng maayos kapag hindi ka healthy.